Good morning, good morning po sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito po sa Marinduque News natin po dito sa lalawigan ng Marinduque. Lalo-lalo po sa ating programa po, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Magandang araw po. Napakagandang umaga po ngayon. Napaka-init, gandang ngayong umaga. Magagawa natin lahat po ng ating mga gawain sa bawat opisina, bawat bahay, at yan, talagang makagandang umaga po. Ang ganda ng araw. Bago po ako magpatuloy sa ating programa, nais ko po munang bumati sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Magandang araw po, magandang umaga po. Lalo-lalo na po sa aming Provincial Director, Police Colonel Antonio C. Bilon, sir, Junior, sir, aming Provincial Director. Sir, good morning po. At sa aming pong Deputy Provincial Director for Administration, si Police Lieutenant Colonel Julius Bernados. Sir, good morning po. At sa aming pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Melvin Bilontok. Sir, good morning po. At syempre po sa aming mga kasama sa opisina sa Marinduque Police Provincial Office, magandang umaga sa mga kasamahan namin dyan sa opisina. Siyempre, lalo-lalo na po sa aming mga kasama sa opisina po sa Police Community Affairs and Police Community Affairs and Development Unit po ng Marinduque Police Provincial Office. Nandiyan po sila. Nandiyan po si PEMS Annalie Rejano, Police Lieutenant Trina Alcampado. At siyempre, bagong lipat po din sa amin si Captain Aldrin Mutya. Tempore habang nag-schooling. Diyan po, kasama po namin. Kaya punong-puno po kami sa Police Community Affairs and Development Unit. Siyempre, nandiyan po si Police Staff Master Sergeant Milan Soberano, Police Staff Sergeant Franklin Orilla, Police Staff Sergeant Sasin Sul, and Police Corporal Ariel Mandak, and Patrolman Benji Mausar. Siyempre po, malapit na din po ma-promote naging Police Corporal Benji Mausar. Malapit na, katatapos na ng kanilang processing sa kanilang promotion. At advance, congrats natin. At siyempre po sa aming inyupi kasama si Roselo Salvacion. Yan, tinatawag natin si Sweet. At ang inyo pong lingkod, Police Major Elmer Lontok Manalo po, ang kasalukuyan po na Chief ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque PPO ay bumabati po ng isang magandang umaga sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Marinduque. Ngayong araw po, petsa, ika-11 po ng Nobyembre 2021, tayo po ay mga ilang bisita sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po siyempre dito sa Marinduque Provincial Mobile Force Platoon, na press pa po ngayon. Tama-tama po, mga bagong upo, platoon leader ng first platoon dito sa Marinduque. Ito po, ina-apply na din. Sana mabuo nga, ma-applyan o ma-approve na. Maging company na din po. Kasi platoon, sa buong Mimaropa, tayo lang po ang Marinduque ang platoon pa lang. Platoon size na tinatawag. At ito ay darating din po, magiging company size na din po tayo. Para lalo pong matulungan natin yung ating mga kababayan dito sa lalawigan. At yung mga nangangailangan din po ng suporta, lalo na ng mga municipal police station, talagang lalaki po yung bilang at lalo po nating madadamihan yung deployment ng ating mga kapulisan. Kaya yan po, ang isa din pinaghahandaan ng ating Provincial Mobile Force Platoon. Kaya isa po ang ating bisita ngayon, si Police Lieutenant Reynanti C. Marigsa po. Mula po sa Provincial Mobile Force Platoon. Bagong hindi din taga Marinduque po, pero matagal na rin po dito sa ating sa lalawigan na nagsiservisyo sa lalawigan. Akin pong pinakikilala ang ating bisita, Police Lieutenant Reynanti C. Marigsa. Sir, salamat po sir ang ating napakagwapong hepe ng Police Community Affairs Development Unit ng ating probinsya. Bago po ako magpakilala, nais ko po munang batiin kayong lahat isang mapagpalang umaga. Ganoon na din po ang aming Acting Provincial Director, Police Colonel Antonio C. Bilon Jr. At sa kanyang command group and staff, ganoon din ang aming Force Commander at sa aking kasamang platoon leader ng 2nd Platoon na nakabase po sa Masagisi, Santa Cruz
Kasama din po ang aming mga kasamahan na nagagwapuhan ng Marinduque PMFP. Ako nga pala si Police Lieutenant Reynante Marigsa, isa sa mga nakatalagang platoon leader ng Provincial Mobile Force Platoon. Ang aming pong opisina ay nasa dating Mugpog Municipal Police Station sa Barangay Gitnang Bayan, Bayan ng Mugpog. Meron din kaming forward base at yun po ay yun nga sa Masagisi at kasama po yung nasa Balanakan. Yan, bali, dalawa yung provincial mobile force po natin dito sa Lalawigan ay nahati po sa dalawang platoon. Yung isa po ay nasa Masagisi, lead by Police Lieutenant Justin Anogi Jr. po. At yan po ay lalo na pag naging company, apat na magiging dito sa Lalawigan. Kaya nga po yung nabanggit ko talagang malaking tulong dito sa atin sa Lalawigan. Siyempre, bilang isa ating alamin din po, lalong-lalo madami din po siguro hindi nakakaano kung ano ba yung provincial mobile force. Although ito po ay isang unit din ng kapulisan natin sa Lalawigan. Ngayon, ito po talaga yung lalo na nakapokus po sa internal security operation natin. Although tayo po sa Lalawigan talagang pinagpapasalamat natin, pakatahimik talaga ng ating Lalawigan at isa din po tayo sa tinatawag na ISO cleared provinces. Pero ang kapulisan po ay hindi tumitigil lalo na po sa pag-maintain po ng ating probinsya. Ito po yung talagang kailangan natin dito sa Lalawigan, paano natin lalong mapapanatili. Kaya bilang sa ating bisita, ating aalamin kung ano ba yung update o kalagayan ng ating probinsya, usapin dito sa insurgency or insurhensya para sa ating mga mamamayan sa Lalawigan ng Marinduque. Yes sir, sa ngayon po ay nananatili pa rin po ang ating probinsya bilang isang insurgency-free province. At para po madaling maunawa ng ating mga kababayan, ang ibig po nitong sabihin ay ligtas ang ating probinsya sa anumang pananakot at panggugulo ng CPP-NPA. Kaya mas maigting po namin ang pagsasagawa ng internal security operations activities para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating probinsya. Ilan sa mga activity po namin ay ang pagsasagawa ng minor operation o yung pagbisita sa mga mabundok at malalayong barangay ng ating probinsya na hindi gaanong nabibisita ng mga taga-municipal police station. Kasama na po dito ang pagsasagawa ng dialogue at pakipag-ugnayan sa ating mga barangay officials. Ganun na din ang sa mga residente. Namimigay na din po kami ng mga babasahin upang mas maunawaan ng ating mamamayan kung ano ang terorismo, ang kanilang adhikain, kung paano nila nire-recruit ang mga kabataan upang sumapi sa kanilang hanay. Nagsasagawa na rin po kami ng mga lecture o pag-aaral sa mga kabataan at residente ng isang barangay nang sa ganun ay magiging mulat ang kanilang kaisipan sa kung ano ang naidudulot ng CPP-NDF, NPA-NDF at kung ano ang masamang maidudulot nito sa kanila kung magpalin lang sila sa mga salita ng nasabing grupo. Nagsasagawa din po kami ng community organizing activities. Inoorganisa po namin ang mga tao sa shoreline upang mas mapaigting natin ang mga samahan ng mamamayan at kapulisan. Isa na rin po dito ay upang mabantayan ang ating probinsya, lalong-lalo na ang ating tabing dagat, ay may madaling mapasukan ng mga galing sa ibang probinsya, lalo na kapag may mga nangyayaring labanan ng militar at CPP-NPA sa karatig na probinsya ng Quezon at Mindoro. Kaya hinihikayat natin ang mga naninirahan sa mga barangay na kapag may mga bagong mukha at alam nilang na baka ito ay membro ng CPP-NPA, huwag silang matakot at agad nitong ipaalam sa ating kapulisan upang maiwasan natin ang anumang pangyayari na maaaring makasira sa matiwasay at mapayapang pamumuhay sa ating probinsya na sanhi ng teroristang grupong ito.
Ang isa pa sa mahigpit na iniiwasan at binabantayan namin dito ay ang pag-recruit nila ng magiging kasapi sa kanilang kilusan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Inikayat rin natin ang ating mga kababayan na suportahan ang programa ng ating gobyerno na nakapaloob sa tinatawag nating Executive Order Number 70 na naglalayong tapusin ang problema sa mga teroristang CPP-NPA. Yan, napakaan po. Kaya sa ating mga paulit-ulit po kami, kami po ang mga kapulisan, ito pa rin po yung aming patuloy na inihingi sa ating mga mamamayan. Gaya po, lalong-lalo na yung ating tinatawag na along the seashore natin o yung ating mga sa tabing dagat po na ating mga kababayan. Isa po kayo talaga nakakatulong sa amin. At sana'y patuloy ninyong mga maibigay po sa amin o may ulat upang aming namumonitor kung anong sitwasyon talaga natin dito sa lalawigan. Dahil ito po ang isang matibay na pwede natin maging armas. Ito po yung maging kasama namin kayo sa maging mata at tainga sa ating sa lalawigan. Dahil nakikita din po mismo ninyo kung sino yung posible pong pumapasok sa ating lalawigan. Dahil ito po ay kagaya po ng nabanggit ng ating bisita ni Lieutenant Ray Marigsa. Yan po ay, ito po tayo sa lalawigan ay may 81 barangay along the seashore. Ito po ay alam ng ating mga, lalo po yung ating mga membro po ng mga fisher folks o mangingisda, fishermen. Alam ninyo kung sino yung mga hindi taga rito talaga sa lalawigan natin, mga kababayan natin. Kaya kung sino pa, lalo na't kaduda-duda yung kilos ng mga pumapasok sa atin, i-report agad natin po sa ating mga kasama sa kapulisan po para magawan po natin ang aksyon. Yung maganda po nating ugnayan at pagtutulungan, ating pagpatuloy para lalo po nating mapanatili talaga ang katahimikan dito sa lalawigan. Lalo na po ngayon, talagang parating po yung kampanyahan o eleksyon, pwedeng sila'y mangampanya o humingi ng permit sa mga kandidato para makakuha sila ng pondo. Kaya yun ang ating pananawagan sa ating mga kababayan. Huwag po nating payagan na sila ay makapasok sa ating lalawigan. Ingatan po natin ang ating lalawigan na Marinduque. Yan po ay mapapanatili natin sa pamamagitan po ng maganda nating pagtutulungan. Kaya nakasalalay din po sa ating mga kababayan, sa ating mga barangay official, lalong-lalo na yung binanggit ko po nga, 81 barangay, panatilihin natin ang ating patuloy na magandang ugnayan para mamonitor po natin ang mga anumang insidente dyan sa atin sa lalawigan. Dahil yan po lang po ang mga pintuan, sabi nga po, dito sa ating lalawigan, yung mga along the seashore natin. Kaya yan, maganda yung ating ginagawa ng ating Provincial Mobile Force, ating pagpatuloy, at lalo na itong magagawa, gaya po nga na sinasabi ko, nasa pagtutulungan po ng ating mga kababayan at ang barangay official. Yan po. Yun po ang ating pinakamatibay na armas dito sa lalawigan. Alam natin yung papasok. Yan po yung mga barangay na dapat papasukan na minsan sa gabi pa dadaan o dadao. Kaya i-report lang po sa amin. Lalo na po ngayon, diyan nakakapag-recruit po sila. Kaya yung sa mga magulang po, ingatan din po natin yung ating mga kabataan, ang ating mga anak, ang pamangkin, mga apo. Talagang ang nais po lagi nila ay makapag-recruit dito sa atin sa lalawigan. May nangyari na po na insidente, may na-recruit dito sa atin sa Barangay Argao, sa bayan ng Mugpog. Kaya wag na po nating kaya ito po laging inuulit namin, panawagan sa ating mga kababayan, mga magulang, alagaan at bantayan po natin ang ginagawa ng ating mga anak. Dahil baka ma-recruit po ng grupong CPP, NPA, NDF. Yan po ang sa natin lalo na ngayon. Pagkaya binanggit ko po, panahon ng eleksyon. Nanaisin nilang pumasok dito sa ating lalawigan dahil hihingi ang mga yan ng permit to campaign para makalapit sila sa mga kandidato. Yan po ang kaya yun po ang aming patuloy na hinihingi sa ating mga kababayan po. At nabanggit din po ng ating bisita, yung ni Police Lieutenant Marigsa, yung pong Executive Order Number 70.
para din sa ating mga kababayan, ating maipaliwanag o maibahagi itong Executive Order number 70. Tama po yan, sir. Tulad nga ng nabanggit ko na Executive Order number 70 na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo, PRRD, na naglalayong tapusin ang problema sa teroristang CPP-NPA. Dahil dito, bumuo ang ating Pangulo ng National Task Force o yung tinatawag natin ngayon na NTF-LCAP o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na siyang mamamahala sa implementasyon ng executive order na ito. Sa ilalim nito ay ini-institutionalize ng Pangulo ang Whole of the Nation Approach Policy para magkaroon ng kapayapaan at tapusin ang bakbakan ng ang gobyerno at ng Pilipinas at ng Rebuilding NPA. Yan. Kaya po talaga yung isa po itong programa, nais po natin talagang nakakasira din po ng ekonomiya natin, ng ating mamamayan. Ika nga po nakakahadlang sa pag-unlad. Kaya yun po ang lagi naming panawagan sa ating mga kababayan, sa lahat po ng namumuno. Talagang yung pagkakaisa po, ating labanan ito. Hindi po ito matatapos natin kung isang ahensya ng gobyerno lang ang magsasagawa. Ito may magagawa natin. At kasama po siyempre po ang ating mga kababayan, ating mga mamamayan po. Sa inyo din po nakasalalay para matapos na itong ating laban pong ito. Para din po sa mga ating mga kababayan. At may yung lalo na problema po natin sa ekonomiya, may masolusyonan na po. Lalo na po tayo ngayon, talagang sunod-sunod yung ating pandemya na sumapasok sa atin sa lalawigan. Diyan na po yung COVID-19, hindi pa rin po tapos yung ating paglaban dito. Pero nakakaawa rin po yung ating mga ilang kababayan. Nagkaroon naman ng sakit yung mga ilang alagang baboy. Yan po. Kaya ang atin talaga po, magtulungan din tayo. Hindi lang natin alam kung talagang kung paano ito naging napasok din tayo. Kaya ang aking masasabi po sa ating mga kababayan, ingatan po natin to. Hindi rin, ito yung manggagaling din talaga kung walang ibang pumapasok na galing sa mga ibang probinsya. Kaya po yan. Kaya yung lagi po nating hinihingi ng tulong, lalo na yung mga nasa along the seashore talaga. Kasi inyo din po nakasalalay yung ating bantayan po natin mismo. Yung mga pumapasok na galing mga ibang probinsya. Para mai-report po, lalo na po yung duda-duda yung una, nga po yung ginagawa, yung pagpasok sa ating lalawigan. At nais din po natin tanong sa ating sa bisita po natin, baka may mensahe o nais pa po silang idagdag para sa ating mga sa kababayan natin sa lalawigan ng Marinduque. Salamat po, sir. Muli sa ating mga kababayan, kasalukuyan po nating nararanasan ang kapayapaan at katahimikan ng ating probinsya na ligtas sa anumang banta sa ating seguridad na dulot ng teroristang grupo. So, pag may nakita po tayong kahina-hinala ay atin lamang pong ipagbigay alam sa ating mga kapulisan para sa ating agarang aksyon. So, meron po kami ditong Facebook account na ang pangalan po ay Marinduque PMFP upang malaman ninyo po ang iba naming mga programa. At kung meron naman po kayong gustong ilapit sa amin, narito po ang aming hotline 0998-598-8203. Ulitin ko po, 0998-598-8203. Yun lamang po. At muli, ito po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Renante Marigsa, isa sa mga platoon leader ng Marinduque Provincial Mobile Force Platoon. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po. Thank you, Ray. Thank you. Yan po, talagang ang ang laki ng papel po talaga sa atin sa lalawigan ng Provincial Mobile Force Platoon. Lalong-lalo na po, pag kulang po yung personnel ng ating kapulisan sa Municipal Police Station, yan po ang ating sumusuporta. Lalong-lalo na po sa atin sa Balanacan Port. Kasi lalo na yung kasagsagan po ng COVID-19. Sila po agad yung
gumanap dito sa atin sa lalawigan. Dahil lalo na dito sa Balanacan Port po natin, yan po ang yung pinaka-main, ika nga po, pinaka-main ng pintuan ng lalawigan. Talagang sila po yung persa, kasama po naman dyan yung mga Philippine Port Authority, kasama naman po dyan. Kaya hindi lang po naman ang, ika nga, yan po yung magagawa natin sa pagano pa rin po. And siyempre, kasama po yung other agency pa rin po ng ating government. At sa tulong po nila, talagang ngayon po, nararanasan natin kahit papaano po ay lumiliit na yung cases sa COVID-19, pero yung pa rin po ang ating panawagan. Wag pa rin po tayo magkumpiyansa. Ika nga po, patuloy pa rin po tayo mag-ingat. Yan, talagang patuloy pa rin yung ating naranasan diyan. Hindi pa rin po tayo tapos. Kaya yan, thank you Ray. At good luck sa ating mga kasamahan dyan sa Provincial Mobile Force Platoon. Thank you. Thank you, sir. Opo. Thank you. At nagpapabati din po pala ngayong umaga, babatiin din po sa ating programa si Sir Pilaes. Yung pong manager ng RCBC. Sir, good morning po. At syempre po si Sir Jude Lim, nagpapabati po dyan sa 168. Sir Jude, good morning po. Yan po, ang mga kasamahan natin na nagpapahatid po ng ng pagbati po ngayong umaga. Yan po. Thank you. Kagaya po na nabanggit ko, yung Provincial Mobile Force. Pero may isa pa rin po tayong bisita ngayong umaga. Siyempre po, isa din po itong bagong upuri ng ating isang municipal police station dito sa Lalawigan mula sa Gasan. Pero bago ko po ipakilala sa inyo at bago ko ano po ba na po, break po, saglit lang po. Konting minuto po ng break lang po. At magbabalik po kami sa kalutang ng pulisya sa Marinduque. Galak. Kontrol na lang natin. Ano na?
morning po. Muli, nagbabalik po muli tayo sa programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Dito po sa Marinduque News Network. Magandang umaga pong muli. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ang ating bisita po ay mula sa bayan ng Gasan, ang bagong Chief of Police, Officer in Charge ng Gasan Municipal Police Station. Kaya nga po ay mainit-init pa. Bagong upo pa lang, ka-turn over pa lang po kahapon. Kaya nga kauumpisa pa lang niyang kanyang bilang galing po sa Binavista, napalipat po naman ngayon po sa bayan ng Gasan. Papakilala ko po ang ating bisita po ngayong umaga, Police Lieutenant Roel Reforma, OIC ng Gasan Municipal Police Station. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Marinduque News Network. Unang-una po sa lahat, gusto ko po munang bumati ng isang mapagpalang araw sa lahat po ng tagapakinig ng Marinduque News Network at kalutang ng pulisya dito sa bayan ng Marinduque, lalong-lalo na po sa bayan ng Gasan. Ganun din po ang pasasalamat at sa support at pagtitiwala na binigay ng ating minamahal na Provincial Director na walang iba kundi si Police Colonel Antonio C. Vilon Jr. Sir. Salamat po sa pagtitiwala at sa suporta po sa amin at sa paggabay sa amin sa araw-araw namin pagtupad sa aming tungkulin. Gayon din po sa kanyang command group, sa aming DPDA, si Police Lieutenant Colonel Julius Bernardo Sir, at sa aming pong DPDO, si Police Lieutenant Colonel Melvin B. Lundok Sir, at lahat po ng provincial staff, lahat po ng hepe ng 6 na bayan ng Marinduque, at sa lahat po ng membro ng kapulisan, lalong-lalo na po dito sa amin sa bayan ng Gasan. Gayon din po ang pagbati po sa aming minamahal na ina ng bayan ng Gasan, walang iba kundi si Kagalang-galang Victoria Laulim, 10 po ng kanyang mga sangguniang bayan, pati po ng lahat ng department head and other na partner agencies po sa bayan ng Gasan. At lalong-lalo na din po, walang iba, sa dati kong boss sa bayan ng Buwak, ang napakagwapo at masipag na chief ng Pikadu, walang iba po, kundi si soon-to-be Lieutenant Colonel Elmer Manalo, sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you, Roel. Ayan nga. Good morning po sa Gasan din, lalo-lalo na kay Mayor Lim ng Gasan. Siyempre po, sa bumubuo din po ng sangguniang bayan nila. Yan. Magandang umaga. Pasalamat din po tayo dyan at talagang yung patuloy na suporta sa ating mga kapulisan. Dyan po sila. Kami ni Lieutenant Reforma po ang dating magkasama din sa bayan ng Buwak. Kaya magkasama din po sa trabaho nung naging officer in charge din po tayo sa loob ng 2 buwan sa bayan ng Buwak. At napasay nga po dito tayo sa Marinduque PPO na po nagbalik po tayo dito sa Police Community Personnel Development Unit ng Marinduque. And yun po, unang-una, siyempre ito naman po ay alamin din natin yung record ng Gasan. Siyempre, kahit hindi po siya yung time na yun, nagpapasalamat din tayo dun sa outgoing Chief of Police ng Gasan kay Police Lieutenant Erwin Guyada sa kanyang maganda ding mga accomplishment. Pero alaman din natin kung ano yung mga accomplishment o nitong buwan ng kasalukuyang accomplishment sa bayan ng Gasan itong nakaraang Oktubre. Ating alamin sa ating bisita para malaman lalo-lalo na ni Mayor at saka ng mga kababayan din natin dito sa bayan ng Gasan. Ayan, sir. Muli po, ako po si Police Lieutenant Roel A. Reforma, ang bago pong itinalagang officer in charge ng Gasan Municipal Police Station. Nandito po ako para mag-report sa inyo o magbigay ng updates pahinggil sa peace and order situation sa bayan ng Gasan sa buwan ng Oktubre. Hanggang sa kasalukuyan po at sa kabuuan ay naging matahimik po ang ating bayan ng Gasan. At gayon din po, marami po tayong ginawang mga aktibidades at programa lalong-lalo na po sa implementasyon ng health protocol, lalong-lalo na po nung nakaraang pagdiriwang ng Araw ng mga Kaluluwa at pagbisita ng ating mga kababayan sa puntod ng kanilang minamahal sa cemetery po ng Gasan. Yan nga. Talagang tayo na magigpit tayo nitong nakaraang ilang linggo. Dahil po yung sa mga ordinansang ipinatupad ng mga bawat munisipyo. Sila ng ordinansa at ating pong ang kapulisan naman po nag-implement para lalo pong maiwasan natin lalo na
Kagaya po ng binabanggit lagi namin, nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya. Kaya pinagbabawalan pa rin po natin sila na pumasok yung mga araw na yun during na undas. Kaya naghigpit po ang kapulisan. At yun din po ang hinihingi namin patuloy ng paumanhin. Kami lang po ay nagpapa-implement para din po sa ating mga kababayan. At para napansin naman siguro natin po na talagang lumiliit na yung bilang ng bawat insidente. Lalong-lalo na ito pong ating nararanasan ang COVID-19. At sana ay maging patuloy po nating inihingi sa ating mga kabayan yung patuloy nilang suporta at pagsunod sa ini-implement po ng ating mga kapulisan. At siyempre po ng ating agency task force. Yan siya po ang ating pinagmumula ng atas at mga dapat i-implement po sa ating salalawigan. Yan po. At gaya din po nang nabanggit natin para sa ating bisita, ating aalamin din po yung kanilang usapin dito sa COVID-19, kung anong sitwasyon naman tayo, ano ba naman po ang ginagawang mga hakbangin pa rin. Kasi ang gasan po, sa base po dun sa record o datos, yung gasan pandalwa pa rin sa medyo mataas. At saka pero nangunguna pa rin po itong bayan ng Buwak. Pero lumiliit-liit na po, at least alamin natin kung ano yung kanilang hakbangin na sinasagwa po nilang ating mga sa tulong ng mga ating mga kapulisan po at ng mga inter-agency task force po. Bago yun, sir, hayaan mo po muna akong ma-discuss itong aming accomplishment ng Sige. Gasan Municipal Police Station. Ayon po sa aming datos ng Gasan NPS, ay kami po ay nakapagtala ng isang non-index crime na frustrated homicide, isa pong malicious mischief para po sa ating special laws. Gayon din naman po, ang nakapagtala tayo ng isang kaso ng illegal gambling at isang kaso po ng bawsi. Para po yan sa buwan ng Oktubre. Yun, yun nga po, kung binabanggit ko din ngayon po, talagang maliit naman po yung insidente natin, kaya lang hindi po nawawala yung bawsi. Minsan po yun, rape yan. Kaya yan po din ang isang pinagpupukusan natin dito sa ating salalawigan. And dito din po sa buwan ng Oktubre, ating alamin din kumusta naman yung sitwasyon natin sa peace and order. Ano yung mga ginagawa upang mapanatili natin yun. May itulong natin dito sa ating mga kababayan para mapanatili ng katahimikan. Para sila lalo sila maging safe sa bayan ng Gasan at sa kabuuan sa ating lalawigan. Bagaman, sir, at nakapagtala kami ng ilang kaso ng bawsi, rape, physical injuries at 2 kaso ng paglabag sa Republic Act 10654 o ang ating Fisheries Code. Sa kabuuan, sir, ay naging matahimik at mapayapa po ang bayan ng Gasan. Kahit po tayo ay nag-celebrate naggunita ng araw ng mga santo at nagpagbisita ng ating mga kababayan sa kapuntod ng kanilang mga kamag-anak, ay matahimik po ang mga naidaos at napanatili po ng Gasan Municipal Police Station ang katahimikan sa bayan ng Gasan at sa kabuuan po sa buong probinsya. Ay masasabi ko din naman po na napanatili ng ating kapulisan ng kapayapaan at seguridad sa ating lalawigan. Kami po sa bayan ng Gasan ay madaming ginagawa. Nakaraan lamang po, nagkaroon din po tayo ng pagsasanay sa ating mga barangay peace action keeping team o ang tinatawag nating BPAT upang maragdagan po yung kanilang kakayahan at kaalaman sa kanilang pagganap at sila po ay ating partner sa pagpapanatili ng katahimikan sa bawat barangay sa amin sa bayan ng Gasan. At sila po ay nagkaroon ng kaunting pagsasanay para madagdagan pa po yung kanilang mga kakayahan sa pagresponde po sa iba't ibang sitwasyon na hinaharap nila sa kanilang pagtupad din naman sa kanilang tungkulin para mapanatili po ang kanilang mga kapayapaan sa bawat barangay. Tungkol naman po sa grupo ng manliligalig na banta sa ating kapayapaan, sa kasalukuyan po, sa bayan po ng Gasan ay wala naman po tayong namomonitor na kanilang mga aktibidades o mga galaw. At lagi naman po nandiyan ang mga kwerpa ng Gasan Municipal Police Station upang nagamonitor po upang mapanatili po na payapa at tahimik po yung ating bayan. Nagsasagawa rin po kami ng mga dialogue o pulong-pulong at pagbisita sa mga barangay. Sa ating pong pagbisita ay pinapaalam natin sa ating komunidad na dapat nilang gawin kung sakali sila ay
makumpronta ng isang sitwasyon o maging biktima sila ng isang krimen, ay dapat agaran nilang itong i-report sa mga otoridad. Kung wala po pong available na mga kapulisan, nandiyan po yung ating force multiplier o mga barangay tanods o mga tao sa barangay na siya din naman na magre-report sa amin sa kapulisan para sa amin pong kaukulang aksyon. Sa amin pong lugar, pinupuntahan po namin ang kasuluk-sulukan ng bayan ng Gasan para sa pamimigay po ng ating mga babasahin o IEC materials o para po sa ating information dissemination. Gayun din po, nagpo-post po kami ng mga crime prevention and safety tips sa aming social media account sa Gasan MPS tulad po ng Facebook at iba pang mga social media platforms para po maabot namin ang aming mga kababayan sa bayan ng nasa bayan ng Gasan. Patuloy din po ang isinasagawa ng kapulisan na beat patrolling, mobile patrolling at checkpoint operation araw-araw para po mapanatili natin ang kapayapaan at masigurado po natin ang pagsunod ng ating mga kababayan sa minimum health and public safety standard na ating pinapatupad upang mawakasan na po natin ang COVID-19 na talaga namang napakalaki na po ng epekto na idinulot sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa pamumuhay at lahat po ng sektor ay talagang apektado nitong COVID nating hinaharap. Sa amin po, para po sa amin sa bayan ng Gasan, ito po ay ating mapapanalo at matutulukan sa pagtutulungan po natin ng ating mga kababayan at lahat po ng mga agency na involved sa pagpigil sa pagkalat po ng lubhang nakakahawang sakit na ito. Yan. Kaya po, sa tulong din talaga ng mga ibang ahensya ng gobyerno, kagaya po naman lagi namin binabanggit. At yan po na isinasagawa din, lalo na po yung ginagawang checkpoint o yung quarantine control point ng ating mga kapulisan. Isa pa din po yan. Talagang ini-implement po natin yan dahil ating ini-inspection pa rin po kung talagang yung ating mga kababayan ay sumusunod po sa ipinapatupad po ng Interagency Task Force po. Ang kapulisan po ay sumusunod lang para po lalo nating mapanatili at lalo po nating mabawasan talaga yung mga nagiging cases po natin dito sa COVID. Talagang salamat tayo po at talagang lumiliit na po ang bilang. Yan po talagang sitwasyon. At isa pa po ay kaya naghihigpit din po ang kapulisan lalo na po sa checkpoint. Tumataas lalo po yung ating kaso ng involving po sa reckless imprudence. Mayroon pong physical injury o damage or minsan yung homicide pa. Kaya gaya po nang nangyari nitong nakaraan, talagang medyo ingat po talaga yung ating mga kababayan. Yung mga walang lisensya talaga ng pagmamaneho o walang train na hindi talaga sanay, wag na muna magmaneho kung maaari. At saka kung halimbawa nakakainom, wag na tayo magtangka pa maghumawak ng manibela o mag-drive. Dahil talagang nangyayari po talaga yung aksidente, isang nagiging cause. Kaya yun din po talaga namin panawagan sa ating mga kababayan. Lumataas po yung insidente natin sa mga reckless imprudence resulting to homicide, damage to property, and physical injury. Yan. Kaya po yan ang medyo tumataas ngayon sa atin sa record. Kaya yun po aming panawagan. Then sa mga nakalipas na araw, kagaya nga po na nabanggit ng bisita din natin na yung Uplan Kaluluwa po, nakaripat sila, talagang nagpatupad sa ginawang hakbang ng kapulisan sa Gasan upang mapanatili din po yung kanilang minimum health protocol sa kabila na may mga pamilya po na bumibisita pa rin sa mga sementeryo. Yan pala patupad. Alamin din po natin sa bisita natin kung ano naging sitwasyon. Sir, para po sa bayan ng Gasan, sa kasalukuyan po, ang inyong kapulisan po ay patuloy po yung aming ginagawang pagpapaalala sa ating mga kababayan kaugnay sa pagsusunod po sa ating minimum health protocol. Nagsasagawa po kami ng pagbabandilyo at pamimigay ng mga babasahin patungkol po sa pagsugpo sa pagkalat ng COVID-19. Gayon din po yung aming kampanya para po sa pagbabakuna ng ating ilang mga kababayan para po maabot na natin yung ating tinatawag na herd immunity para po tayong lahat ay makausad na. Ginagawa din po namin yung kagaya sir para maiwasan yung mga aksidente sa kalsada. Patuloy po yung sa direktiba po ng ating minamahal na provincial director ay talagang pinaigting po namin yung aming pagpapatrolya sa umaga at gabi
para maramdaman po ng ating mga kababayan na ang pulis ay nandiyan. Gayun din po yung i-implementa ng iba't ibang batas at ordinansa na nagbibigay ng kaukulang parusa sa mga lumalabag sa alintuntunin sa ating health protocol, gayon din po sa ating traffic laws na talagang sa kasalukuyan ay tumataas ang ating kaso ng mga aksidente sa ating mga kalsada. Inatasan din po natin ang hepe ng lahat ng mga pulis sa barangay natin para makipag-ugnayan sa kanilang barangay at kapitan upang ipalam din ang mahigpit na pagbabawal ng pagtitipon o ang tinatawag nating social media gathering sa kanilang nasasakupang barangay. At para din po sa kalaman ng lahat, pinapabatid po muli namin sa ating mga kababayan na simula po noong November 1 to 30, simula po noong October 1 to 30, ang lalawigan po ng Marinduque, simula po nitong November 1 to November 30, ang lalawigan po ng Marinduque ay idineklarang nasa ilalim po ng Modified Community Quarantine. Medyo may kaluwagan ng kaunti pero para lamang po gumana yung ating ekonomiya, pero hinihikayat pa rin po namin yung pagsunod po ng ating mga kababayan sa ating mga ininakdang minimum health protocol para po maiwasan natin ang pagkalat ng COVID-19 sa ating lalawigan, lalong-lalo na po sa bayan ng Gasan. Ganun pa man, nililimitahan pa rin po natin yung pagpasok ng sinumang tao sa ating lalawigan, lalong-lalo na po sa amin sa bayan ng Gasan. Meron po kaming mga sinusunod na guidelines para po sa pag-uwi at pagpasok ng ating mga bisita sa bayan ng Gasan. Ang implementation po ng curfew na pinapatupad natin sa bayan ng Gasan sa ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng umaga ay patuloy pa rin po namin na ini-implementa. Pakiusap po namin sa ating mga kababayan, kung hindi naman po talagang importante ang ating lakad, ay wag na po muna tayong lumabas. Makiisa po tayo, maging responsable at para magtulungan po tayo para mawakasan na ang kinakaharap natin COVID-19. Ipinapabatid din po sa ating lahat ng kababayan na binibigyan ng kapangyarihan ng ating mga barangay officials upang magpatupad ng minimum health protocol. Kaya wag na po kayo magtaka kung kayo po ay sinisita o hinuhuli ng ating mga tao ng mga opisyalis ng barangay, ay para po yan sa ating ikabubuti. Makiisa po tayo, sumunod po tayo at nang mawakasan na ang COVID-19 dito sa ating lalawigan. Yan, talagang ang kapulisan po, yung ginagawa naman po namin ay tungkulin natin po. Masuklian namin po yung aming kagaya po ng binabanggit lagi po. Kami nasweldo lang, hindi po lang dahil nasweldo. Dapat mabigyan po din namin ng tamang kapalit po para may paglilingkod namin sa inyo sa ating mamamayan. Yan po ang kapulisan. Talagang sinusuklian din po namin ang kapalit po yan. Kaya congrats sa Gaza, napababa natin yung mga cases at talagang napapanatili pa rin natin yung katahimikan, lalong-lalo na po. Kagaya ng binanggit ko po, bagong press na press pa po ang kanilang chief of police ngayon. Bagong palit, bagong kaupo pa lang po kahapon. Kaya yun ang kanyang ating anuhin din kung dito sa salamat sa kanyang dito sa pag-invite natin unang-una sa programa natin dito sa Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. And baka may nais pang idagdag ikaw ang ating bisita ngayong umaga sa ating mga kababayan lalo-lalo na sa bayan ng Gasan. Bilang pagwakas po ay ako po ay nagpapasalamat muli sa pagtitiwala ng ating minamahal na Provincial Director at gayon din po sa aming LGU. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa ating napakatikas na DJ sa araw na ito, ang soon-to-be Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo, ang chief po ng Pikado ng Marinduque PPO, sa local government po ng Gasan, sa pangunguna po ng aming minamahal na Mayor, Honorable Mayor Victoria Laulim, sa mga personnel po ng Gasan Municipal Police Station, gayon din po sa mga personnel ng aking inalisan, ang Buena Vista Municipal Police Station, gayon din po sa kanilang LGU, sa lahat po ng mga tagapakinig sa araw na ito. Ang aming panawagan po sa ating mga kababayan ay sana po yung ating peace and order ay ating maging concern pare-pareho. Hindi po namin kayang mga kapulisan ito kung hindi po kayo makikipagtulungan sa amin
upang mapanatili po nating payapa at ligtas ang ating mga komunidad, partikular po sa bayan ng Gasan. At kung kayo naman po ay mayroong mga nalalaman ng mga illegal na gawain o namomonitor ng mga kahina-hinalang tao, ay ang aming po pagsusumamo na ito po ay pagbigay alam po ninyo sa amin agad-agad para magawan po namin ng kaukulang aksyon at sa huli ay mapanatili po natin ang kapayapaan at kaligtasan dito sa ating lalawigan. Yun lamang po at maraming salamat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Thank you, Police Lieutenant Roel Reforma, ang bagong hepe ng Gasan. Thank you. At ipinananawagan din po natin na ang Gasan po ay isa din ngayon sa may approved na National Police Clearance po. Kasama na po ang Gasan, tsaka po ang bayan po ng Mugpog. Dati po, nauna po na pwedeng mag-secure ng police clearance. Ito po yung National Police Clearance mismo po. Dati po, Santa Cruz at Buwak lang. Para po sa ating mga kababayan, pwede na din po kayo kumuha sa bayan ng Gasan at bayan ng Mugpog. Mayroon na din po sila, nag-i-issue na din po ng National Police Clearance po yan. Kaya po, thank you sa atin sa bayan ng Gasan. Thank you, Police Lieutenant Roel Reforma. Bisita natin umaga. Yan nga po, nakalipas na po uli ang ating oras. Kaya medyo sa ating mga kababayan po, sana inyong kahit paunting discussion po, malagang ang kagaya po ng lagi namin binabanggit, ang ating pong programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, ay talagang, ang nais po namin ay makapagbahagi o ng kaalaman talagang, at makuha din po namin yung mga dapat na maiparating po ng ating mamamayan o imungkahi dito sa amin sa kapulisan. Ito po. Kaya itong programa namin po ay open po talaga ito para sa ating mga kababayan. At para may ulat din po namin kung ano talaga yung sitwasyon, lalo na sa peace and order ng ating lalawigan at ng ating bayan dito sa Marinduque po. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat sa kaunting oras na pagbibigay nyo sa amin dito. Lalong-lalo na po siyempre sa aming kasama po ngayon sa Marinduque News Network. Narito po si Sir Santino. Thank you sa inyong si Sir Ola. Thank you sa inyong paggabay sa amin dito sa programa. Ang kapulisan po, kagaya po nabanggit ko lagi, kami po ang aming programa po ay gusto na po ay makapaghatid sa ating mga kababayan at makatulong po. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong oras. At ako po, ang inyong lingkod po, Police Major Elmer Lontok Manalo po ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque PPO ay nagpapasalamat at nagsasabi po, patuloy na tayo po ay mag-ingat sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Isang maganda at tigtas na mapayapang umaga po sa ating lahat.